Magandang hapon po mga kababayan. Kamusta po kayo? At ngayon po ay unang araw ng taong 2022. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol po sa COVID-19 na patuloy po na tumaas na naman. At ganoon din po yung alert label warning sa Metro Manila ay itinaas na rin po sa level 3. Ayan po. Bago po tayo magpatuloy ay mag-subscribe po kayo para po sa taong 2022. Ano po? Palibhasa po ngayon ay bagong taon, mga kababayan. At kauna-unahang araw ng taong 2022 ay ang ibang bansa po tulad sa Amerika ay mga 3 o 2 oras na lamang po yata bago pa lamang sila mag-celebrate ng kanilang New Year. Subalit ang mga ibang bansa dyan sa Asia at Africa, mga tropical countries, ay nag-celebrate na rin po sila katulad po sa atin. Ayan po. So dahil po sa issue na ito na nakapagabag sa atin sa taong bagong taon, ay gusto kong pag-usapan natin ito sapagkat ito po ay napakahalaga para sa ating kalusugan sa bagong taon, sapagkat nagkaroon na po ng 2 taon nagmula ng ang pandemya o COVID-19 ay dumating sa ating bansa sa ngayong buwan ng Enero, mga kababayan. Kaya po hanggat maaari malunasan ito o magawa nito ng paraan o ano mga ba ang panglunas nito na upang malabanan itong patuloy na ng COVID-19 na pagtaas sa ating bansa. Siguro po mga kaibigan ay mag-comments po kayo dyan upang malaman natin ang inyong mga opinyon at saloobin. At dahil nga dyan mga kaibigan, ang bagong kaso ngayon ng COVID-19 sa ating bansa ay umabot na po sa 3,617 records ngayon sa araw na ito mga kaibigan. Dahil dyan sa pagtaas ng COVID-19 sa ating bansa, kahapon po ay inanunsyo ng gobyerno na itaas na naman uli ang level sa Metro Manila upang makapaghanda ang mga kababayan natin tungkol sa posibleng paglala nito. Sana po huwag namang mangyari. Dito mayroong 3,000 o mahigit na COVID-19 cases ngayon na dumagdag. Ang nangyari, ang naging total siya ng kumpirmado 3,617 na confirmed cases ngayon sa ating bansa mga kaibigan. Sabi dito, mayroong bagong tali ngayon sa bansa natin na sa mga kaso ng COVID ay umabot na sa 2,802,847,486 sa coronavirus po yan. Ngayon po ay nakakabahala masyado sapagkat yung COVID-19 hindi lamang ito virus ngayon kundi nagiging tinatawag na Omicron variant na po siya. Ang sabi ng DOH ay mabilis daw po itong makapanghahawa. Ayan po. Kaya yung 3,617 cases, confirmed cases ngayon, ay
mayroon siyang positively rate na 4.8%, mga kababayan. At number of individuals tested ay nasa 29,239. Ang active cases naman, mga kaibigan, ay nasa 17,374. At ang total cases ay nasa 2,847,486. At ang recoveries, mayroon po lamang 468. At ang total recoveries, mga kababayan, ay umabot ng 2,778,567. So, ang patay po o dates, bagong mga new dates, ay 43. At ang total dates ay umabot po sa 51,547, mga kababayan. So yan po yung latest na report sa DOH, mga kaibigan. At dahil dyan, mga kaibigan, ay sana ang ating gobyerno ay makahanap ng paraan upang labanan ito, na masugpo itong Omicron variant sa ating bansa, sapagkat sa atin ngayon, mga kababayan, ay mayroon na pong nakatala na record nito. At higit sa lahat, na nakakagimbal sa lahat, mga kaibigan, yung umiskapong babae galing sa Amerika, mga kababayan, na yan po ay patuloy na hinahanap ngayon, sapagkat iyon po ay hindi nakatapos sa kanyang quarantine. Kaya po ang gobyerno ay masinsinang hinahanap ngayon yung babaeng iyan. Dapat ang batas natin pagdating dyan sa COVID-19 o mga protocols o batas sa gobyerno as a whole ay dapat ipatupad po, sapagkat kung ang ganitong sitwasyon na patuloy po yung pag-abuso, lalo na sa mga balikbayans natin, na katulad ng babae galing sa Amerika, at nagsabi pa na marami daw siyang kakilala sa gobyerno na tutulong sa kanya. Kaya hindi po ganoon. Dapat higpitan pa po. Kung saan man siya naka-quarantine, dapat papanagutin din po yung hospital kung saan siya nanggaling nag-quarantine. At dapat yung babaeng ito ay parusahan ayon sa ating batas, upang huwag na po pamamarisan. Yan po Kaya yung ating sistema sa pagpatupad ay maluwag po talaga. Dapat po ay higpitan. Ikulong yung dapat ikulong yung mga nagkasala dyan, lalo na sa paglabag ng protocol ng COVID-19. Hanggat maaari po, mga kababayan, ay wala pong Pilipino na nakakagusto na babalik tayo uli doon sa mga lockdowns, sapagkat iyon po ay nakakasira sa pamumuhay ng ating mga kababayan, at lalo tigit sa ating gobyerno na napiktuhan ang ekonomiya. Kaya, mga kaibigan, ay dapat natin po maunawaan ito upang magkaroon naman tayo ng sariling disiplina. Dapat natin pong talimahin yung mga protocols o batas na nakapaloob dyan sa pagsunod sa protocols ng COVID-19, mga kaibigan. Yan. Yan ang dahilan na kahapon nga ay nag-anunsyo ang gobyerno na itaas sa level 3 uli ang Metro Manila. Ibig sabihin, yan, mga kaibigan, ay pagka iyan ay pataas pa ng pataas, magkakaroon uli ng paghihigpit
mga kababayan. Ano po, magmula po ng Enero 3 hanggang bago magkatapusan ng Enero, mga kababayan, ay mananatili po yung level 3 sa Metro Manila. So, alam na natin kung paano tayo magkikipagtulungan sa ating gobyerno sa mga protokol sa laban dyan sa COVID-19 upang pong maiwasan itong mga pagtaas ng record ng COVID-19 o Omicron variant, mga kababayan. Yan po yung ating dapat na isa-isip lagi, na kung saan man tayo kumilos o gumalaw sa ating kapaligiran ay dapat nakatuon lagi yung ating pag-iingat. Naroon na gawin natin yung social distances, magsuot ng face mask, at ano pang mga protocols na dapat makatulong tayo sa ating gobyerno. Sapagkat po kung tayo ay hindi makipagtulungan sa ating gobyerno, ay hindi po magiging successful ang ating gobyerno sa paglaban sa pandemyang ito, mga kababayan. Kaya ating isa-isip ito at gawin natin ang ating nararapat. Sundin natin kung ano ang mga protocols na ipapatupad sa atin. Kaya yung babaeng iyan na umiskapo ay dapat ikulong na rin yan, mga kababayan, sapagkat hindi po mabuti yung kanyang ginagawa rito. Anong palagay niya sa mga sa Pilipinas ay walang pagpapatupad ng mga protokol laban sa COVID-19? Aba, hindi po ganun. At una dyan, dapat yung ating gobyerno ipatupad yung mga batas na nararapat ipatupad. Sa taong ito, mga kababayan, sana magkaroon ng magandang pagbabago sa ating pamalaan na maipatupad yung nararapat ipatupad at parusahan yung dapat parusahan. Yan po. Pansamantala, mga kababayan, yan lang po muna ang ating updates ngayon. At muli kong binabati ang lahat ng mga Pilipino sa buong bansa at sa iba yung dagat man. Ang tawag nito Happy New Year. Sana po pagpalain ang bawat isa sa atin sa taong ito. At yan po lamang ang ating masasabi. Hanggang sa muli, mga kababayan, at God bless.